Magandang gabi sa inyong lahat. Pagbati mula dito sa Amerika. Tawagin niyo na lang akong Jane. Matagal na akong silent fan ng channel na ito at pakiwari ko, napapanahon na upang ibahagi ko ang mga kababalaghang naranasan ko dito sa Amerika. Lumakas ang pangangailangan kong ikwento ang karanasang ito sa kadahilan ng nangyari lang ito noong March 8, 2023. Dapat may mga kwento pa akong mauunang ipapadala. Mga karanasan ko na nangyari noon pa. Ngunit dahil sa takot ko sa pangyayaring ito, inuna ko na itong ipadala. Kadalasan akong pumapasok sa trabaho ng mga alas 4:30 ng madaling araw. Hindi ako umaalis sa bahay ng alas 4. Nasa gusali na ako ng opisina namin ng alas 4 o mga alas 4:30 ng madaling araw. Ginagawa ko ito upang ihanda ang mga kakailanganin namin para sa bagong araw ng pagtatrabaho. Ihahanda ko na yung mga papasok na delivery para sa aming mga produkto at isa pa ay siguraduhing tama ang lahat para walang aberya. Tinitignan ko na din yung mga emails ko at mga papasok na orders. Kasama din kasi yon sa trabaho ko. Pagdating ng mga bandang alas 6:30, umaalis muna ako panandalian sa opisina namin upang pumunta sa restroom. Sa opisina namin, isa lang yung banyo para sa buong logistics team. Pag pumasok ka sa loob ng banyo, automatic na bumubukas yung ilaw. Ibig sabihin nun, habang nasa loob ka ng banyo, mananatiling bukas ang ilaw hanggang lumabas ka. Habang nasa loob ako, nagulat ako nang bigla na lang nagpatay-sindi ang ilaw. Nawirduhan ako kasi ito ang unang beses na nangyari ito sa akin. Hindi naman ito ang unang pagpaparamdam na naranasan ko dito sa loob ng opisina. Kaya nung nangyari ito, binaliwala ko lang at hindi naglaon ay tumigil din ito. Habang naguhugas ako ng kamay, nagsimula namang magpatay-sindi ang ilaw. Pero matapos nito, tuluyan ang namatay ang ilaw. Pinilit ko lang pakalmahin ang sarili ko at sinubukan na lang buksang muli ang ilaw sa pamamagitan ng paglalakad-lakad sa loob ng banyo. Dahil motion censored yung ilaw sa loob. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na talaga ito bumukas. Dahil nga sa tingin ko wala na din akong magagawa, nagdesisyon na lang akong lumabas dahil madilim talaga yung loob ng banyo. Nung binubuksan ko na yung pintuan, nagulat ako nang ayaw nang mabuksan ang pinto. Sa isip ko, bakit parang nakakandado yung pinto? Dahil nga madilim, hindi ko din makita, pero yung pakiramdam nun, para bang may tao sa labas na pumipigil na mabuksan yung pinto. Habang pilit ko itong binubuksan, lalong humihigpit yung kapit ng doorknob. Hindi ko na kinayang makipagbrasuhan sa pinto. Kinuha ko na yung cellphone ko. May connection kasi ako sa mga camera CCTV mula sa telepono ko. Tinignan ko kung may nanloloko ba sa akin sa labas ng restroom na katrabaho ko. Ngunit wala akong makitang kahit sino sa labas ng pintuan. Yung dalawa kong kasama na dumating din sa opisina ng alas 4:30 ay nasa kabilang bahagi ng opisina namin. Alam ko, kasi kitang-kita ko sila sa camera ng CCTV. Live naman yon. At nung mga panahong nangyari ito sa akin, wala sila sa tapat ng banyo. Labis na ang takot ko sa pagkakakulong ko sa loob ng restroom. Ngunit ang nagbigay pa sa akin ng matinding hilakbot ay nang biglang may bumulong sa akin na, "Good morning." Boses yun ng isang babae. Napakahina ng pagbulong niya sa akin, pero siguradong-sigurado ako sa narinig ko. Tahimik ang paligid, kaya kahit mahina yung boses ko, malinaw na malino naman ito sa pandinig ko. Kahit takot na ako, sinubukan ko pa din itong kausapin. Sinabi ko, "Good morning to you too. Now can you please open the door and let me out? Please don't do that again. It's not nice." Pagkasabi ko ng mga katagang yon,
Nagulat na lang ako nang biglang bumukas yung pinto. Tapos nakita ko na lang yung isa kong kasama na dali-daling pumunta sa harapan ng banyo upang tanungin kung ayos lang ba ako kasi nakita niya akong nagdadasal. Pumunta daw siya sa tapat ng restroom kasi tumatawag daw sa akin yung driver ng shipment truck namin. Kaso busy yung mobile number ko. Halos 30 minutos na daw akong sinusubukang kontakin para sabihin sa aking madedelay yung estimated time of arrival niya. Pero wala daw siyang makontak. Sa totoo lang, ito ang unang beses na mangyari ito sa akin sa pinagtatrabahuhan ko. Alam ko na may mga nagpaparamdam nga doon dahil may mga naranasan na din ako dati, lalo na sa mismong stockroom ng mga merchandise namin. Akala ko yun na ang pinakamalalang mangyayari sa akin sa opisina. Ngunit ito pala ang pinakamalala. Pinaglaruan talaga ako ng kaluluwang ito. Pinagpatay sindi ang mga ilaw, tapos ikinandado pa ako sa loob ng banyo. Ito din ang isang dahilan kung bakit hindi ako nakapunta sa upload ng channel noong March 8, 2023 dahil nabalisa ako noon at takot na takot kami ng mga kasama ko dito. Maipapadala ko din yung iba pang mga kwento sa susunod. Ako nga po pala si Aldrin. Nagtatrabaho ako sa isang surveying company. Bali affiliated kami sa city government, kadalasan sa mga paggawa ng mga infrastructures. Nangyari ito mga 2015. Bali-balita naman sa opisina namin na may mga nagpaparamdam daw doon. Kaya karamihan ng mga empleyado, ilag kapag medyo gabi na. Makikita mo na yan na nagmamadali ng mag-ayos ng mga gamit at ayaw nang magpagabi sa loob ng opisina. Magbabakasyon noon yung isa sa mga bisor ko. Alam naman namin yun lahat kasi magpapasabi naman sila kapag mawawala sila sa opisina ng ilang araw para maiwasan din yung tambak na trabaho. Siguro mga alas 8 na noon ng gabi, nagpaiwan na muna ako sa opisina. Kasi ayokong dalhin ang trabaho sa bahay. Marami pa din kasi akong kailangang tapusin. Habang nakaupo ako sa cubicle, napansin ko na parang bukas pa yung ilaw doon sa pwesto ng bisor ko. Kaya naisipan ko na ding tumayo para patayin yung ilaw. Naisip ko na din na magtimpla ng kape. Kasi pakiramdam ko gagabihin pa ako ng uwi. Bago ko patayin yung ilaw, sinilip ko muna kung may tao. Pero alam ko naman na wala ng tao doon kasi nag-half day yung bisor ko eh. Tanghali pa lang, wala na siya sa opisina. Pagkatimpla ko ng kape, bumalik na ako sa upuan ko. Nagulat na lang ako nang biglang may tumapik sa balikat ko. Si Manong Guard pala. Nagkatawanan pa kami noon kasi napabalikwas talaga ako sa gulat. Sabi ko na lang kay Manong Guard na nasobrahan na ata ako sa kape. Umalis na si Manong Guard. Bumalik na ako sa pagtatrabaho. Nang bigla akong may narinig na boses. Oh, mukhang ginagabi ka. Pamilyar ang boses na yon. Boses yon ng bisor ko. Inangat ko yung ulo ko at laking gulat ko nang makita ko yung bisor kong nakadungaw sa taas ng cubicle ko. Oh boss, di ba nasa bakasyon ka? Tanong ko sa kanya. Sabi naman niya ay may nakalimutan lang daw siyang gamit sa opisina. Delayed din daw yung flight niya, kaya dumaan na muna siya rito para kunin yung mga gamit niya. Kahit takang-taka ako sa nangyari, hinayaan ko na lang siya. Pumunta siya at binuksan ang ilaw. At napaalam pa sa akin na bubuksan daw niya ito. May kinuhang mga gamit at umalis. Dinig ko na bumukas at sumara yung pintuan doon sa opisina namin. Tumigil muna ako sa pagtatrabaho at kinuha ang cellphone ko para mapahinga yung utak ko. Laking gulat ko nang makita ko yung post ng boss ko sa social media niya. Litrato yun ng kanyang pamilya na posted 8 hours ago.
Nakakaption pa nga ng touchdown. Kinilabutan talaga ako noon. Nagmadali akong magligpit ng mga gamit habang sumisigaw na tinatawag si Kuya Guard. Nasa labas lang kasi ang gwardya. Nagmamadaling pumasok si Kuya sa loob habang nakikita niya akong nagpapanik sa pag-aayos ng gamit. Hindi ko na nga masyadong naayos. Pinatay ko lang basta yung computer. Tapos dinampot lahat ng gamit ko at nagtatakbo palabas. Kwinento ko yun sa mga kasamahan ko. At syempre, napagtawanan pa ako. Okay lang naman yun sa akin. Laging tampulan na lang ng biro. Pero simula nun, hindi na talaga ako nagpagabi sa opisina namin. Nangyari ang kwentong ito nung nagtatrabaho pa ako sa May Ayala sa Makati. Noon pa man, palagi na akong may dalang sasakyan papasok. Mahirap kasi talaga ang commute dito sa Maynila. Papasok ka pa lang, mukha ka nang pauwi. Noong una pa lang, iba na yung pakiramdam ko sa parking area na yon. Parang laging may nakasunod ng tingin sa'yo. Tapos alam mo yung habang naglalakad ka, parang may nakadikit sa likuran mo. Mapapatingin ka na lang sa likod. Pero wala namang tao. 6:00 yung pasok ko noon. So mga 5:00 pa lang, nandun na ako sa parking area ng office namin. Actually hindi nga yun office eh. Parang mall parking. Basta magulo. Habang nasa loob ako ng sasakyan, nag-aayos na ako ng mga gamit. Nagpalit ako ng sapatos, pati ng pang-itaas. Wala pang mga sasakyan nun doon. Bakante pa halos, maliban sa mga naka-overnight parking. Habang naglalakad ako papunta sa elevator, nakita ko na may utility na naglalampaso ng sahig. Sabi ko sa sarili ko, ang weird naman na ganito kaaga, may naglalampaso na. Kadalasan kasi, hindi ko sila nakikita. Ang nasa isip ko noon, baka ngayon ko lang natsyempohan. Pagkatapos niyang maglampaso, naglakad na siya papunta doon sa parang quarters nila. Tumingin pa nga siya sa akin at tumango na para bang binabati ako ng good morning. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Akmang pipindutin ko na yung elevator. Nagulat ako nang biglang may humila ng pantalon ko. Batang babae yun. Nakabistida ng puti, pero walang suot na sapatos. Maayos naman yung itsura, pero nakayapak. Nag-good morning pa ako doon sa bata at tinanong kung sinong kasama niya. Kasi madaling araw pa lang eh. Tinanong ko din kung bakit siya nakayapak. Hindi siya umimik. Umiti lang siya sa akin habang tinuturo yung elevator na sakto din namang bumukas. Sa awa ko dun sa bata, inaya ko siyang sumakay para ihabilin ko siya sa guard na nasa office namin. Nakatayo lang siya doon sa labas ng elevator. Habang ako naman, nakapindot para hindi sumara yung pinto. Pero laking gulat ko, nung unti-unti nang sumasara yung pinto ng elevator. Kahit nakahawak ako, dahan-dahan akong umatras. Kasi habang sumasara yung pinto, nakikita kong unti-unti ding nagbabago ang itsura ng bata. Parang unti-unting naaagnas yung mukha niya. In shock yung buong katawan ko sa experience na yon na hindi ako halos makafunction ng maayos sa opisina. Kinuwento ko yon sa mga kaopisina ko at sinabi nila na meron nga daw nagpaparamdam na kaluluwa ng bata doon sa building namin. Sabi nila si Junjun daw. Sabi ko naman, paanong magiging Junjun babae? Tumagal pa ako doon sa kumpanya namin ng ilang taon, pero isang beses ko lang yun naranasan. Mabuti na nga lang at hindi araw-araw. Kasi kung gano'n ang mangyayari, hindi ako tatagal doon. Hello po Sir Ken. Ako pala si JC. Nagtatrabaho po ako bilang isang data analyst dito sa BGC.
Hindi ko na po muna babanggitin ang kumpanya at baka ma-HR po ako. Biro lang po. Ibabahagi ko lang yung naging karanasan ko kamakailan lang dito sa opisina namin. Ngayong 2023 po ito nangyari nang biglang mag-iba yung schedule ko sa trabaho. Dahil nga po more on encoding ang trabaho ko, na-assign ako na mag-early shift para tapusin lahat ng deliverables namin. Bali po ang simula ng shift ko noon ay alas 4 ng madaling araw. Kadalasan na pasok ng mga empleyado dito ay alas 7. Pero dahil nga madami pang kailangang tapusin, kinailangan kong pumasok ng maaga. Usually naman po may mga pumapasok din ng maaga, pero hindi ganun kagrabe. Hindi ko na din alam kung sino pa sa team namin ang papasok ng ganoong oras. Pero nung dumating ako sa office namin, nagulat na lang ako nang bigla akong tinawag nung isa kong kaopisina. Medyo malakas yung boses niya nun kasi magkalayo kami ng upuan. Nagulat po talaga ako kasi hindi ko naman inaasahan na may papasok pang iba, lalo na yung kaopisina ko na yun. Kasi hindi naman yun pumapasok ng maaga. Laging buzzer beater yun. Ako naman, nag-hello lang ako sa kanya. Tapos sinabi ko na ang aga niya ata habang inaayos ang mga gamit ko. Sabi ko sa kanya, magla-login lang ako tapos pupuntahan ko siya sa pwesto niya. Chismisan muna bago magtrabaho. Pero nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo. Bit-bit yung tasa niya. Tapos sinabi sa akin na wag na daw kasi magkakape pa naman siya. Tapos bababa muna para bumili ng makakain. Nagugutom na daw kasi siya. As in full conversation yung nangyari sa amin. Kaya hindi ako natakot kasi nga normal na usapan ang naganap. E di ako naman, kesyo may baon akong kape at tinapay. Doon na ako sa upuan ko kumain at nagsimula ng magtrabaho. Sinikatan na ako ng araw at unti-unti nang nagpapasukan yung mga kasama ko. Bandang alas 7. Biglang dumating yung kasama ko na kausap ko kanina. Iba na yung suot. Basa yung buhok. Tapos dala-dala yung mga gamit niya. Sa gulat ko, sinabihan ko siya na kaya pala ang tagal mong nawala. Nagbihis ka pa. Nag-login ka lang siguro tapos umuwi. Kitang-kita ko yung gulat sa mukha ng kaopisina ko. Sabi niya, kakarating lang daw niya at hindi pa siya pumapasok. Ginapang ng lamig yung katawan ko noon. Kasi kung hindi siya yung kausap ko kanina, sino yun? Iniisip ko pa yung full conversation naming dalawa kanina na sa totoo lang, hindi naman pala siya yung kausap ko. Grabe yung explanation ko sa buong team with matching reenactment pa. Pati tuloy sila natakot nang pumasok ng maaga. Siyempre ako din. Buti na nga lang at isang araw lang yung early shift ko. Kasi kung palagi ko tong ma-experience, baka mabaliw na lang ako dito. Minsan ko lang naman naranasan yon at sana hindi na maulit. Kasi sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakipag-usap sa multo. Hello Sir Ken at magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Steph. Total na uuso naman ang mga kwentong kababalaghan sa mga universities. Ibahin ko naman at ikwento ang mga kababalaghan dito sa building kung saan ako nagtatrabaho. Maliit lang yung building namin. 4 na palapag lang ata yun, pero malapad bawat floor. Dahil nga maliit lang naman yung gusali, isa lang po yung elevator namin. Kung nagmamadali ka, pwede ka namang maghagdan sa may emergency exit. Kapag umaga, sobrang parusa sa amin yung pag-e-elevator kasi nga laging puno at iisa lang naman yung elevator sa amin. Kadalasan naghahagdan na lang kami para mas mabilis. Kapag sinuwerte naman nagagamit namin yung elevator. Dahil nga luma at maliit lang naman yung pagitan ng mga palapag, kapag puno yung elevator, naririnig mo yung mga boses ng tao sa loob. Pag malapit na to sa floor kung nasaan ka.
Nag-overtime ako noong araw na yon dahil sa dami ng gawain. Kaya mag-aalas 11 na ng gabi ako nakauwi. Confident pa ako noon na makakagamit ako ng elevator kasi nga wala nang tao sa building namin noon. Nag-aabang na ako sa harap ng elevator. Kita mo naman kasi sa labas kung nasa ang floor na siya. Nasa 3rd floor ako noon. Pero nagulat ako nang biglang huminto yung elevator sa 2nd floor. As in ang tagal. Napaisip tuloy ako kung may iba pa bang tao sa building na aakyat sa 3rd floor. Pero imposible kasing mangyari yun dahil 10 oras na ng gabi. Mga 5 minuto na siguro yon nang umandar na paakyat yung elevator. Naririnig ko pa na may mga nag-uusap sa loob kasi nag-e-echo yung mga boses nila. Sabi ko pa, nakakainis naman kasi gabi na, puno pa din. Halos mabitawan ko yung mga gamit ko nung bumukas yung elevator kasi walang tao sa loob. Yung mga boses na naririnig ko kanina, nawala. Biglang tumahimik yung paligid. Grabe yung kilabot ko noon. Pero naglakas loob pa din ako kasi ayoko din namang mag-emergency exit kasi mas madilim doon. Kaya kahit takot na takot ako, sumakay na ako sa elevator. Pagkapindot ko para sumara yung pinto, aba naman, biglang tumunog yung overload sign. Nanginginig na din ako sa takot noon. Kasi habang tumutunog yung overload sign, bigla pa itong huminto sa 2nd floor. Matagal na nakabukas yung pinto, kaya pindot ako ng pindot para sumara. Nung makarating na sa ground floor, hindi ko na hinintay na tuluyang bumukas yung pinto. Pinagsiksikan ko na yung sarili ko para makalabas at nagtatakbo papunta sa mga gwardya. Butil-butil yung pawis ko noon, as in nakakawala ng ganda. Pagod na nga ako sa trabaho, tapos may mga ganun pang pangyayari. Matapos noon, hindi na talaga ako nagpanggabi sa opisina. Sinabihan ko na yung boss ko na kung mag-overtime kami, sa bahay na lang ako magtatrabaho. Kasi hindi ko na kayang ma-experience ulit yung ganong pangyayari.